Hello guys, mapagpalang araw sa ating lahat. Welcome back sa aking YouTube channel. Ngayon magbibigay lang tayo ng latest update ngayong March 28, 2025 kung saan nga ay nagsiselebrate or sineselebrate ngayon ang ika-80th birthday ng pinakamamahal nating Pangulong Duterte. Ano na nga ba ang kaganapan doon sa Dahig, Netherlands? Ano kaya ang kanilang preparasyon doon para nga ma-celebrate ang kaarawan nitong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil nga doon sa Davao kung saan nga sa bahay ni dating Pangulo ay marami ng yung mga tao doon at nagkakantahan sila. Kaya guys, narito panoorin natin ang video kung saan nga ang nangyayari ngayon or latest update sa ating mga Pilipino doon, kapwa natin Pilipino na nandoon sa The Hague, Netherlands. So, ayan guys, no ba? Ang dami talaga nila. May mga hawak-hawak pa silang flag. At habang kumakanta sila, di ba, napaka-saya nila. At pero yun nga, nakakalungkot lang. Kasi nga, yun nga nangyari sa ating Pangulong Duterte. Pero kita natin, di ba, na nagkakaisa sila. Grabe, ang dami talagang mga Pilipino doon sa The Hague, Netherlands. Kikita natin na kung gaano karami yung nagmamahal sa ating Tatay Digong. So yun guys, nakita natin na napakarami talaga ng mga kapwa nating OFW na nandun nga sa The Hague, Netherlands. Galing pa yan sila sa iba't ibang lugar doon sa Netherlands na pumunta dito, iniwan muna nila yung kanilang bahay doon kung saan man sila, iniwan nila ang kanilang mga trabaho para nga ibigay ang buong suporta dito sa kay Tatay Digong. Makikita natin na pagdating pala nga doon ni Vice President Sara Duterte, nung birthday niya nakarang araw, kita natin libo-libong mga tao na sumusuporta sila kanila na mga OFW doon. Ito lang yata ay si Pangulong Duterte na siguro first time sa kasaysayan ng Pilipinas na nangyari na to na kahit sa amang lugar na merong mga Pilipino na nakatira ay nagsama-sama sila at nagsanib puwersa para ibigay ang todo suporta nila para dito sa aking pinakamamahal na Pangulong Duterte. 'Di ba kahit mga nurses doon ay gusto nila mag-volunteer na magiging nurse dito sa kay Duterte kasi nga alam nila na merong iniindang sakit at kailangan talaga ng medical assistance dito kay Duterte. Kaya't yung mga nurses doon sa Dahig nga ay nag-volunteer na sila. Pero yun nga ay hindi basta-basta rin makapasok kasi nga okay pa nung una pero sa pangalawang araw, pangatlo ay naging mahigpit
humigpit na nga ang ICC sa mga taga-suporta o mga supporters nitong si Pangulong Duterte kasi nga pinagbabawalan na sila na umingay o mag-ingay doon sa labas ng ICC. Kaya naman po naghanap sila ng park doon na para doon sila ay maupo at doon sila ay gawa sila nga ng rally doon at doon nakikinig sila sa mga gustong sabihin o mensahe nila Vice President Sara Duterte, sila Robin Padilla at kung sino pa doon na nandoon. 'Di ba? Pero kitang-kita natin talaga na full force talaga yung mga kapwa nating kababayan doon na nandoon, 'di ba? Kahit na nga itong si Maharlika nga na taga-US nga ay dumayo pa sa dahig, Netherlands para support din at makita ng personal itong si Inday Sara Duterte. Dito natin makikita natin kung totoo nga masama itong si Duterte, bakit maraming mga tao pa rin yung nagmamahal at sumusuporta sa kanya. Hindi katulad ng presidente natin ngayon na napanood natin, hindi naman ito fake news kasi nga maraming nag-upload ng video na to na kung saan nga ay sumasama siya para mangampanya pero pagtungtong niya doon sa stage na siya na sana yung um, magsasalita, pero yung sinisigaw ng tao ay Duterte. O 'di ba napakalaking sampal ito para sa presidente natin kasi nga o 'di ba nakakahiya talaga yung mga gano'n na ikaw yung sa stage na magsasalita, pero yung sinisigaw ng mga tao ay Duterte. O 'di ba, naku, naku. Kaya ngayon ay makikita natin talaga na kakaiba talaga itong Pangulong Duterte natin kung saan nga ay kahit saan siya magpunta ay Duterte nga ang sinisigaw ng mga tao, 'di ba? Dito natin na napahanga ng mga mamamayang Pilipino yung pagmamahal nila at suporta sa dating Pangulong Duterte natin.